po, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Eh wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po naman ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. Unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung nasabi niya na binenta ko yung prangkisa tapos kinorect siya ng Meralco, humanap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE na nilinaw ko din po, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa, hindi po ang kumpanya na pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po ang iba naman na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. At pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno. Kahit na may disclaimer sa kanyang vlog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre, ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga kusang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin. At dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy, na pinakamalaking investment din ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang maling impormasyon tungkol sa mga solar projects at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin kasi kung mananalo ako sa kasong ito na 110 million pesos tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa karagdagang 110 million pesos. Kaya okay din po siya na hindi na lang tumahimik.